Tungo noong April 12, Miyerkules ang isang artista, hindi para gumawa ng pelikula kundi para maging central character sa isang real-life drama, Robin Padilla sa Basilan. Ang misyon, ang pagsagip ng siyam sa kulang-kulang 50 hostages ng Abu Sayyaf mula sa pagkapugot ng ulo. Ang solusyon, ang pagtungo ni Robin na mas kilala nila sa pangalang Muslim nitong Abdulaziz para makipag-usap sa kanila. Matatanda ang nagbigay ng 72-hour ultimatum ang Abu Sayyaf na paratingin doon si Robin para mapigilan ang pagpugot sa ulo ng siyam na lalaki. At bago matapos ang ultimatum ay nakapiling nila si Bino. Nasa Zamboanga si Robin kanina umaga kasama ang mga ulama at mga bishop na hiniling ng Abu Sayyaf. Kukunin ko lang lahat ng gusto nila. Kung ano gusto nilang paratingin sa gobyerno. Siya ay sinama sa negotiation panel na pinamumunuan ni National Security Advisor Alexander Aguirre kasama ang mga mufti ng Basilan at Office of Muslim Affairs. Ito po ay i-relay ko kay Secretary Aguirre kung sasamahan niya po ako doon. Hindi ko po may papangako ko ako ipabibigyan Presidente. Ang pinakahuling magandang balita ay 2 pang hostage na bata ang aming nakuha doon sa taas. Ito ay bilang pasasalamat naman kay Robin Padilla. Ito kasi mga bata na ito, nung makita si Robin Padilla, ay ito'y hindi na huminto sa kaiyak, hindi na huminto sa kaiyak. Hanggang sa, yun na nga, may pakiusap ni Robin Padilla. Gagawin natin lahat. Bago tayo umuwi, gagawin namin lahat. Ang artista nga nooy ibinabagsak ay nagkaroon ng mahalagang papel sa pagtaguyod ng kapayapaan sa bansa. Ngayon sa Dabas, ang tinuturing bayani ng industriya, si Robin Hood Abdulaziz Padilla. Una, masaya ako. Kasi hindi ko naman inisip yung mga batikos sa mga oras na yun. Medyo masakit lang, pero hindi ko na siya inintindi. Ang importante sa akin, unang-una yung religion ko. Pangalawa, yung mga hostages. Yung mga pamilya ng mga bisita ron. Pangatlo, yung bansa. Takot dun sa mga Muslim tsaka si Kristiyano, wala. Takot dun sa mga sinasabi nilang nagsasabotage noon. Dahil wala kaming armas. Wala kaming. Nananampalataya tayo sa Diyos, wala naman tayong gagawing masama. Umiyak si Giselle, takot siya. Kaya nagsinungaling ako sa kanya, sabi ko, hindi ako matutuloy. Tapos hanggang sa nakaalis ako, hindi ko sinabi sa kanya. Kahapon lang kami nagkausap ulit. Kaya na umaga. Sabi niya, tigas talaga ng ulo mo. Ang nangyaring negosasyon doon sa akin pong palagay, matagumpay dahil walang namatay. Pareho pong may deadline ito. No? May deadline ng Abu Sayyaf, may deadline yung mga vigilante. Hindi po natuloy ito, so walang namatay. Para po sa akin, matagumpay niya. At nakapagdala pa tayo ng 2 bata. Sa lahat po ng media na sumama sa akin, Kanoli, yung pagsasama ko namin doon, talagang matindi. Pwede magpasalamat na rin sa Abu Sayyaf. Salamat din po at kami ay inalagaan ninyo, pinupkup ninyo. Ganun din po sa mga sundalo. Pagkupkup niyo sa amin. Maraming salamat po sa lahat na nagdasal. Mabuhay po kayo, tagumpay po natin ito.